everyone! Welcome back to our channel. Ako na naman po ang inyong Mama Mia and welcome back po sa channel nating Mama Mia CDO sa paborito niyong programa ang Dear Mama Mia. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga returning viewers and syempre sa ating mga subscribers. Maraming thank you po sa inyong lahat sa pagsuporta nyo dito sa ating munting entertainment araw-araw. Ako po ang inyong Mama Mia na maghahatid sa inyo ng panibagong kwento sa bawat araw at sisikapin po namin na mag-upload araw-araw para po sa inyong lahat. At bago po natin simulan ang ating kwento ngayong araw, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nag-comment, syempre sa lahat ng mga nagpabati, sa lahat ng mga nag-subscribe at sa lahat ng mga tumutok sa mga past episodes natin. Hello po sa mga taga Jordan. And syempre, hello po kay Sally Buma. And hello kay Ashrin Seng. Hello kay Sumingit, Mauro, Isor. May silent listener daw. Hello po sa inyo. And syempre kay Emily Lacuesta. Maraming salamat sa mga taga-Tagig. Thank you so much sa mga taga-Romblon. Maraming salamat Marialine and Ernaline. And syempre kay Gimaras Girl, kay Moonchild, kay Maylene Molina, and kay Diana Advincula. Thank you so much po. And kay Fat B sa Damam, ayun, Saudi Arabia. And syempre kay Divina Cayin de la Pena or de la Peña. Hello po sa inyo. And syempre sa lahat ng mga nakikinig all the way from Hong Kong, from Japan, from Italy. Hello po sa mga taga-Italy na nakikinig sa atin ngayon. And syempre kay Marwin Zell Channel, kay Ami Ibanez of Singapore. Hello po sa inyo. Sa mga taga-UAE, Nandes Doctolero, maraming salamat. Na minamahal raw ni Emily Lacuesta. Hello po. Sa family Kabuhat, sa Cavite, Laguna, maraming thank you. Piliang Angel, thank you so much. Sa mga taga Malaysia, mga OFWs natin dyan. And syempre po sa mga taga Hong Kong. Hello po sa mga taga Hong Kong, taga Taiwan. Ang dami natin ha. And sa mga taga Batangas, hello po, alae. And sa mga taga Batanes from Caloocan, hello sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And syempre sa mga taga Dumaguete, thank you so much. Kay Jenjen Matias, happy birthday po ngayong January 28. Happy birthday sa'yo. Saturday na yan. Maraming salamat. And sa mga taga Qatar, thank you. Sa mga taga Bulacan, maraming salamat. Ray Ann Tambua. And syempre maraming salamat din sa mga nakikinig sa ating advices, sa mga nagsasabi na maganda raw ang ating boses. Thank you so much. Kay Bebang Pinion, ako Bebang, get well soon po. Maraming salamat. Nagma-marathon daw sila kasi na-confine daw yung husband niya. Oo. Hello po sa iyong husband. Sana gumaling ka na ng tuluyan. Sa lahat ng mga taga-Caloocan, Grace, Eloisa, Ces, si May and Irene, thank you so much. Jenny May Horario from Ohio, USA. Thank you. And syempre kay Jinky from Taiwan. Roche Padillo, thank you so much sa araw-araw pong nakikinig. Ay Liza Lizetta Pagtalunan, salamat po. And syempre sa mga mga taga-building daw po nila. Ako, sinulat na talaga yung pangalan ng building. Hello po sa mga kay Annie, Tabay and Aubrey, araw-araw daw po nila tayong pinakikinggan. Maraming salamat. From Hong Kong, from Riyadh, Emmanuel Aguilar, happy 27th anniversary daw. Sana all umaabot ang 27th anniversary. Congratulations sa inyo. Jenny from Consolacion, Cebu, maraming salamat. JM, Ed, and Rosie, thank you so much. Nakikinig while working. Maraming salamat din kay Crisley Ruiz and syempre kay Maris Maravella. Maraming thank you po sa inyong lahat. And kay Colasio Entertainment, thank you so much Colasio. And kay Rod Clemente, maraming salamat. Gilbert aka Totoy, thank you so much. From Brisbane, Australia, maraming thank you. And from Digos, Davao del Norte, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakikinig, sa mga nag-comment na hindi po natin nababasa,
Pagpasensyahan nyo na po. Comment lang po kayo ng comment at baka sa susunod, comment nyo naman ang ating mabigyan ng pansin para basahin natin dito sa ating kwento araw-araw. Naku po, kayo po ba? May mga bagay po ba sa buhay ninyo na nung una ay nais nyong maranasan pero nung naranasan nyo na, parang naisip nyo, ay, sana wag na lang pala. Pero minsan, yung mga karanasan natin, yun po ang nagtuturo sa atin ng mga mahahalagang leksyon na pwede nating baunin sa susunod pang chapter ng ating buhay. Pakinggan po natin ang letter ni Helen dito lamang sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, ang pag-aasam natin sa isang bagay na kailanman ay hindi pa natin nararanasan ay nagdudulot ng kakaiba at estrangherong pakiramdam. At minsan pa ay ito rin ang nagiging dahilan para tuluyang magbago ang ating kinabukasan. Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Helen. Bata pa lamang ako, Mama Mia, ay mag-isa na po talaga ako sa buhay. Hindi naman siguro literal, pero ganun po ang pakiramdam ko. Bata pa lang kasi ako, Mama Mia, ay wala na po ang papa ko. Siguro nasa 2 years old pa lamang ako nung mamatay siya. Kaya naman wala talaga akong ala-ala tungkol sa kanya. Yung mama ko naman, nung tumungtong ako ng 5 years old, ay muli po siyang nagkaroon ng ibang asawa. Nagkaanak sila ng 3 at bumukod si mama dahil sumama na ito sa asawa niya. Nung una, Mama Mia, ang laging sinasabi ni mama sa akin ay isasama niya raw ako kahit saan siya magpunta. Pero hindi naman po yun nangyari dahil ayaw po ng napangasawa niya sa akin. Ang gusto niya ay bumuo sila ng kanilang sariling pamilya nang hindi po ako kasali. Mama Mia, masakit po sa loob ko yun. Ang akala ko nga noon ay ipagtatanggol ako ng mama ko. Ang akala ko ay mas pipiliin niya ako kesa sa kaniyang bagong asawa. Pero mali po pala ako, Mama Mia. Dahil ang pinili po ni mama ay ang asawa niya. Iniwan niya ako sa lolo't lola ko. Kalauna naman ay nagkasakit ang lolo ko at pumanaw na rin ito. Hanggang sa kami na lang ngang dalawa ng lola ko ang naninirahan sa bahay. Pero Mama Mia, nung high school ako ay bigla ring pumanaw ang lola ko dahil po inatake ito sa sakit sa puso. Doon ay umpisa ko pong naramdaman na nag-iisa lamang ako. Mama Mia, ang buong akala ko nga noon ay hindi na ako makakapagpatuloy pa ng aking pag-aaral dahil wala naman pong sosuporta sa akin. Hindi po ako nakarehistro sa pangalan ng lolo't lola ko, kaya wala rin akong pensyon na natatanggap nung mawala sila. Mama Mia, literal po na halos mamalimos ako sa mga kamag-anak ko para lang may pangkain ako sa araw-araw. Hanggang sa naisipan ng mga tita at tito ko na ibenta na ang bahay ng lolo at lola nang sa ganon ay mapaghahatian na nila ang kanilang mga mana. At dahil nga hindi naman ako anak ay hindi po ako kasali sa hatian ng mana. Ang mama ko po ang kumuha ng kanyang share. At nung makakuha siya, Mama Mia, ay binigyan naman niya ako ng 20,000 pesos para raw pang umpisa ko sa sarili kong buhay. Mama Mia, pinagrenta niya po ako ng isang room na medyo mura lang. Ang sabi niya, pagkasyahin ko na lang daw muna ng ilang buwan ang pera ko at magpapadala na lang daw siya. Yun po ang nangyari. Mama Mia, pilit ko pong pinagkakasya ang pera na meron ako para sa allowance ko sa school, para na rin sa pangkain ko at pangbayad ng renta sa bahay. Kahit kwarto lang yun ay ayos na rin. Kahit hindi kagandahan at kahit nasa isang squatter area ay ayos na rin kaysa naman sa matulog ako sa kalsada. Mama Mia, masasabi ko po noon na napakahirap talaga ng buhay ko. Pero hindi naman yon naging hadlang para hindi ako makapagtapos ng pag-aaral ko sa high school.
Nung graduate nga ako ay teacher ko po ang tumungtong ng stage para sa akin. Hindi po kasi nakarating ang mama ko dahil ang sabi niya ay pareho din po daw ng araw ng recognition ng kanyang isang anak na may honor. Alam ko naman, Mama Mia, na hindi po ako katalinuhan. Alam ko naman na siguro ikinakahiya ako ng nanay ko dahil nga anak ako sa labas. Kaya naman tinanggap ko na lang talaga ang katotohanan na kailanman ay hindi po ako magiging priority ni nanay sa kanyang buhay. Nung mag-college na ako ay tinanong niya ako kung ano raw ba ang gusto kong kurso. Nung sinabi kong education, ang sabi niya ay pag-aaralin niya ako. Natuwa naman ako sa sinabi niyang yun, Mama Mia. Masayang masaya ako dahil kahit papaano ay makakapag-aral pa rin ako. Yun naman ang importante sa akin, ang makatapos. Doon pa rin ako nakatira sa squatter area na inuupahan kong kwarto. Si nanay paminsan-minsan ay nakakapagpadala. Pero kadalasan, Mama Mia, ay nade-delay po ang kanyang padala sa akin. Yun po ang dahilan kung bakit palagi na lang po akong naaaway ng landlady ko. Masakit para sa akin yun, Mama Mia, pero tinitiis ko ang lahat. At nung mag-college na nga ako ay dito ko nakilala si Annie. Kung anong hirap ng buhay ko ay yun naman po ang opposite ni Annie. Si Annie po, Mama Mia, ay wala na rin siyang ina. 7 years ago ay namatay raw ang mama niya nang dahil sa sakit na breast cancer. Yung papa niya raw ay hindi na nakapag-asawa pang muli. Masyado raw itong subsub sa trabaho kaya wala raw itong panahon sa kanya. Mama Mia, kung gaano ko naman pinapahalagahan ang pag-aaral ko, ay yun naman po ang pagbubulakbol ni Annie. Nung minsan na magkakilala kami ay late na late siyang pumasok sa klase namin. Amoy alak pa talaga siya nung tumabi siya sa akin. Tinanong niya ako kung nag-start na raw ba ang professor namin. Sabi ko oo. Matabil pa ang dila niya noon nung bigla na lang na tinawag ang kanyang atensyon ng aming professor. Tinanong siya kung bakit ang ingay-ingay niya, late na late raw talaga siya. Tumawa lang si Annie, Mama Mia, na para bang walang pakialam. Noon ay parang nainggit ako sa kanya. Sana nga katulad niya ako, Mama Mia. Sana nga katulad niya ay matatawanan at mangingitian ko lang ang mga problema ko. Pagkatapos ng klase ay aalis na sana ako nung pinigilan ako ni Annie. Tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Hindi raw kasi ako mukhang masaya sa klase. Katulad raw ba niya na nabobore ako sa klase pero ang sabi ko ay hindi. Gustong-gusto kong mag-aral at nais kong makatapos sa aking pag-aaral. Doon, Mama Mia, ay kwento ko ang buhay ko sa kanya. Sabi niya masyado raw mahirap ang buhay ko kaya naman gusto niya raw akong tulungan. Hindi ko alam kung anong tulong ang sinasabi niya pero ngumiti lamang ako. At simula nga ng araw na yon, Mama Mia, kapag may pa-photocopy sa school namin, ay si Annie po ang gumagastos para sa akin. Kapag naman tuwing recess at nagkakasabay kami sa cafeteria, ay binibili niya ako ng makakain ko. Nung umpisa, Mama Mia, ay tinatanggihan ko talaga ang lahat ng yon dahil nahihiya ako. Hindi naman kami masyadong close pero bakit siya ganun sa akin? Hanggang sa unti-unti ay lagi na lang kaming magkasamang dalawa. Hanggang sa ako na lang lagi ang pinagsasabihan niya ng kaniyang mga problema sa buhay. Kahit na ang totoo, Mama Mia, ay marami rin akong problema, ay na-oblige po akong makinig kay Annie. Dahil nga yun lang po ang tanging maibibigay ko sa kanya bilang kaibigan. Samantalang siya ang dami-dami na niyang nabigay sa akin. Kapag may mga project kasi sa school na hindi ko kayang bayaran ay binabayaran niya. Kapag merong mga libro na dapat naming bilhin at requirement ay sinasali niya ako sa pagbili niya. Siguro nga money is not an issue pagdating kay Annie. Nakakainggit siya. Sana ganun din ako. Pero alam ko na kailangan ko munang magsikap para marating ko ang estado na yon.
Hanggang sa isang gabi, Mama Mia, nag-aaral ako noon dahil may midterm exam kami kinabukasan. Patapos na akong mag-aral at antok na rin ako at balak ko na sanang matulog nang bigla na lang may kumatok sa kwarto ko. Nung pagbuksan ko ito ay nakita ko si Ani. Bad trip ang kanyang muka. May dala siyang bag pero hindi rin naman kalakihan. Yung pang-araw-araw lang niya na bag sa school. Pero alam ko naman na hindi mga aklat o kwaderno ang laman nun, kundi puro na lang make-up at kung ano-ano pang para sa sarili niyang kagandahan. Ganun talaga si Ani. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya sa boarding house ko. Wala naman. Alam mo, bad trip talaga yung papa ko. Bad trip? Bakit naman? Tanong ko sa kanya. Alam mo ba na nagsisex kami ng boyfriend ko sa kwarto ko tapos bigla na lang siyang pumasok? Ayun, nahuli niya kami. Di ba dapat alam na niya? Malaki na ako eh. Adult na ako, mag-18 na ako kaya hayaan na niya ako sa buhay ko. Sabi niya sa akin na panay pagmamaktol at pagrereklamo. Alam mo, Ani, concern lang yung papa mo sa'yo. Buti nga hindi ka nabugbog eh. Ano bang dapat niyang ibugbog sa akin? Ano bang gusto niya, maging madre ako? Eh ganun talaga ang katotohanan ng buhay. Parang di naman siya dumaan sa edad natin. Reklamo pa rin niya. Pilit kong pinapaliwanagan si Ani, Mama Mia, na hindi talaga maganda yung ginawa niya. Pero hindi po siya nakikinig. Hanggang sa humiga na lang siya bigla sa maliit kong kama. Oy Ani, bakit ka nandito? Pwede ba? Umuwi ka na sa inyo, maluwang yung kama mo doon. Dito ang sikip-sikip na sana ko matutulog. Sabi ko sa kanya. Diyan ka muna sa sahig, ano ka ba? Bad trip nga ako, diba? Hindi kami natapos ng boyfriend ko. Dahil galit na galit yung papa ko, kaya dito muna ako. Sabi niya sa akin. Ako naman, Mama Mia, ay wala na ring nagawa at hihiga na sana ako sa sahig. Nang bigla na lang na mag-ring ang cellphone ni Ani. Nakita ko na ang pangalang nakaregister noon ay Papa. Kaya alam ko na Papa niya yon. Hindi ko sinagot ang una at pangalawang tawag. Pero naging makulit po ang papa niya sa pagtawag kaya naman napilitan na rin akong sagutin yon. Nung sinagot ko yon ay tinanong niya kung nasaan si Ani. Sabi ko nandito sa bahay ko at natutulog. Sabi niya susunduin niya raw ang anak niya, Mama Mia. Kaya naman inabangan ko po siya sa labas. Hindi ko kasi kaya na buhatin si Ani. At nung ginigising ko naman siya ay ayaw niya talagang magising. Ewan ko kung talagang nagtulog-tulugan lang siya, Mama Mia, pero hindi talaga siya kumikibo nung pilit ko siyang ginigising. Ilang sandali pa ay dumating ang isang puting kotse. Bumaba noon ang isang lalaking nasa mga edad 40s na, pero gwapo pa rin. Hi, ikaw ba si Helen? Tanong niya. Yes po, ako po. Ako yung kaibigan ni Ani. Nako, yung anak ko talaga pasaway. Nasaan ba siya? Mama Mia, sinamahan ko siya papunta sa kwarto ko para kunin niya si Ani. Binuhat niya si Ani at pinasok sa sasakyan. Pagkatapos ay nagpasalamat na siya sa akin at saka umalis. Ako naman, Mama Mia, ay nakahinga ng maluwag dahil makakatulog pala ako ng maayos nung gabing yun. Ayoko talagang magpuyat dahil gusto ko na fresh ako kinabukasan dahil kailangan ko ng energy para naman maganda ang score na makuha ko sa midterm exams ko. Mama Mia, natapos naman po ang midterm exam ko nang masaya ako sa mga nakuha kong grado. Pero si Ani as usual ay wala pa rin sa kanya ang lahat. Pabanjing-banjing lamang siya. Kung naging masaya ako sa midterm exam ko, Mama Mia, ay naging malungkot naman ako pag uwi ko ng boarding house. Pinuntahan kasi ako ng landlady ko dahil magtatatlong buwan na akong hindi nakakabayad. Ubus na raw yung 1 buwan kong deposito, pagkatapos ay may 2 buwan pa akong kailangang bayaran. Sabi ko ay tawagan ko na lang muna ang mama ko.
Nung tinawagan ko ang mama ko ay hindi ito sumasagot. Siguro nakasampung tawag ako Mama Mia bago niya sinagot yon. Oh Helen, ano ba? Ba't ba ang kulit mo? Singhal sa akin ni mama. Oo, sanay na ako na ganun siya sa akin pero hindi ko talaga maiwasan ang masaktan Mama Mia. Mama, kasi bayaran na po ng boarding house ko. Alam mo naman mama na magtatatlong buwan na tayong hindi nakakabayad, palalayasin na ako dito. Sabi ko sa kanya ng malumanay. Pero sininghalan niya ako Mama Mia, ang sabi niya ay wala pa raw siyang perang maibibigay sa akin. Deskartehan ko na lang daw muna. Nung gabing yon ay hindi talaga ako nakatulog sa kakaisip kung saan ba ako hahanap ng pera para wag akong mapalayas sa tinitirhan ko. Mama Mia, napakahirap talaga ng aking buhay. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para wag lang mapalayas. Kinabukasan, nung magising ako ay nandun na si Annie sa bahay ko. Tinatanong niya ako kung bakit late raw ako sa first subject namin. Doon ay nataranta ako Mama Mia. Nag-overstep pala ako dahil nga sa pagod ko nung nakaraang gabi dahil sa kakaisip ko kung saan ako kukuha ng pera. Nung makita ako ni Annie na kagagising pa lamang ay gulat na gulat siya dahil ang laki-laki raw ng eye bags ko. Hindi naman daw ito ganoon nung nag-take ako ng midterm exam. Kaya naman napilitan ako Mama Mia na aminin sa kanyang katotohanan. Sinabi ko sa kanya na mapapalayas na ako sa boarding house ko. Ang sabi niya ay hahanap raw siya ng paraan. Hindi ko alam kung anong paraan ang sinasabi niya. Kung pauutangin niya ako ng pera ay hindi ko talaga tatanggihan yon. Pero saan naman siya kukuha ng 12,000 ura-urada Mama Mia? O alam ko na mayaman sina Annie pero hindi naman siguro siya bibigyan ng ganun kalaking halaga ng papa niya. Pumasok kami sa school nung araw na yun pero wala talaga ako sa wisyo. Wala sa school ang isipan ko kundi nandoon sa posibilidad na baka huling araw ko na yun sa boarding house. Ang totoo niyan Mama Mia ay unti-unti ko nang iniempake ang mga gamit ko. Dahil alam ko talaga na hindi na ako patatawarin pa ng aking landlady. Mama Mia, nung kinagabihan ay hinatid ako ni Annie sa bahay namin. Hinatid niya ako sa boarding house na tinitirhan ko. Akala ko ay aalis na agad siya pero ang sabi niya ay kunin na raw namin lahat ng mga gamit ko. Bakit, Annie? Saan ako pupunta? Helen, sa bahay ka natitira. Ano? Sa bahay niyo? Naku Annie, wag. Nakakahiya. Baka kung anong isipin ng papa mo. Sabi ko sa kanya. Alam mo, okay na si papa, no? Tsaka isa pa, nagpapasalamat talaga siya nung pinatuloy mo ako dito sa boarding house mo. Tapos nung sinagot mo pa ang tawag niya, naisip niya na hindi ka masamang impluwensya sa akin. Na ako talaga ang masamang impluwensya sa'yo. Sabi niya, sabay tawa. Sigurado ka ba talaga, Annie, na okay lang sa papa mo na makitira muna ako sa inyo? Nag-aalangan ko pang tanong. Sumagot naman siya Mama Mia at ang sabi niya ay siguradong sigurado raw talaga siya. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip noon. Kahit na nakakahiya ay tinanggap ko ang offer ni Annie. Alam ko naman kasi Mama Mia na wala na talaga akong ibang mapupuntahan nung araw na yon. Kaya naman tinulungan ako ni Annie na i-empake ang natitira ko pang mga gamit. Pagkatapos ay pumara na kami ng taxi at pumunta na sa bahay nila. Nung makapasok ako sa bahay nila for the first time Mama Mia, ay masabi ko talaga na malayong malayo ang buhay na kinalikhan ni Annie kaysa sa akin. Ako ito na mahirap, isang kahig, isang tuka, na nagsisikap para makatapos at makaahon eventually sa kahirapan na kinasasadlakan ko. At ito namang si Annie na nasa kanya ng lahat pero parang hindi niya na-appreciate ang mga bagay na meron siya.
Pagdating namin sa bahay ay nasa kusina na po ang papa niya at katatapos lang nitong magluto. Pinakilala ako ng formal ni Annie sa papa niya at inimbitahan niya kami na kumain na. Nung una ay nahihiya pa ako pero ang sabi niya ay dapat daw i-feel ko na bahay ko rin yung bahay nila. Meron naman daw silang guest room kaya doon na lang daw ako matutulog. Mama Mia, ewan ko ba kung imagination ko lamang. Pero para bang nakikita ko ang malaking admiration sa mga mata ng papa ni Annie para sa akin. Sa totoo lang, Mama Mia, ay naiinggit ako noon kay Annie. Buti pa siya, may papa pa. Ako ni hindi ko naranasan na magkaroon ng isang ama. Ni hindi ko naranasan ang magkaroon ng isang taong nag-aalala sa akin. Sana naman wag baliwalain ni Annie ang lahat ng biyaya na meron siya. Habang kumakain kami, Mama Mia, ay pakiramdam ko ay at home na talaga ako. Pagkatapos naming kumain ay pinagtulungan naming tatlo na ipasok ang mga gamit ko sa guest room. Labis-labis pa rin akong nagpapasalamat sa tatay ni Annie. Hindi ko talaga lubos maisip kung saan ako pupulutin kung hindi nila ako pinatira sa bahay nila. Ang sabi nila sa akin ay maging at home lang daw ako. At para raw hindi ako manibago, sa unang gabi ko doon ay sinamahan ako ni Annie sa kwarto. Mama Mia, for the first time in my life ay nakatulog po ako sa isang magandang kama. Okay naman ako sa kama ko dati pero matigas talaga yon at masakit sa likod. Siguro nasasanay na lang din ako kaya hindi na ako masyadong nagrereklamo sa sakit. Pero nung mahiga ako sa kama ng guest room ni na Annie, dun ko naisip na ang layo-layo talaga ng bed ko dati kaysa sa bed na hinihigaan ko ngayon. Kaya naman, Mama Mia, nakatulog pa rin ako ng mahimbing kahit na panibagong lugar yon para sa akin. Kinabukasan, nung magising ako ay wala na si Annie sa tabi ko. Lumabas ako dahil ang akala ko ay nasa labas na siya. Pero nandoon po ang papa niya at nagluluto ng almusal. Binati niya ako at ang sabi niya ang aga-aga ko raw magising. Sabi ko ganun talaga ako dahil mag-isa lang naman akong inaasikaso ang sarili ko. Mama Mia, ang sabi niya sana raw ay maturuan ko ng ganong pag-aasal ang kanyang anak. Hindi raw siya sigurado kung dahil ba sa masyado siyang naging busy kaya niya hindi natutukan ang paglaki ni Annie. Ngayon daw ay parang nagsisisi siya kung bakit lumaki ng gano'n ang anak niya. Feeling niya raw ay wala itong modo at wala itong respeto sa kanya. Ako naman, Mama Mia, ay ngumiti lang at sinabing mabait naman si Annie. Siguro hindi lang sila nagkakaintindihang dalawa. Pagkatapos noon ay inaya na niya akong kumain. Ang sabi niya matagal daw magising talaga si Annie kaya mauna na lang daw kaming dalawa. Sabay kaming nagbe-breakfast, Mama Mia. At habang nagbe-breakfast kaming dalawa ay napapansin ko ang panaka na kanyang pagtitig sa akin. Doon ko napansin ang aking suot. Isang manipis na t-shirt at manipis na short lang ang suot ko. Wala akong bra, Mama Mia, pero may underwear naman ako. Bigla akong nahiya kaya naman inayos ko ang buhok ko para matakpan ng dibdib ko. Mama Mia, kung hindi man ako biniyayaan ng kayamanan o ng mga magulang, biniyayaan naman po ako ng magandang pangangatawan. Alam ko po yun, Mama Mia, dahil since high school pa lamang ay marami na po talaga ang nagpaparinig na manligaw sa akin. Maraming mga kababaihan ang nagsasabi sa akin na sana raw ay may katawan silang katulad ng sa akin. Malalaki po ang mga dibdib ko. Malaki rin ang balakang ko, Mama Mia. Mama Mia, alam ko po talaga nakakaiba po ang proportion ng katawan ko. Hindi mo nga ako mapagkakamalan na estudyante pa lamang. Kaya naman bigla talaga akong nailang nung mapansin ko ang panakanakang pagtitig sa akin ng papa ni Annie.
Pagkatapos kong kumain ay agad na akong pumasok sa kwarto at nagbihis na ng mas maayos-ayos na damit. Pagkalabas ko Mama Mia ay nakaprepare na po ang papa niya para pumasok sa trabaho. Mama Mia, nasabi ko noon na napaka-responsable po ng papa ni Ani. Isang bagay na wala po talaga ako. Kung buhay kaya ang papa ko, ganun din kaya siya karesponsableng ama. Nais kong isipin na ganun nga. Mama Mia, ang sabi ko noon sa sarili ko ay ituturing ko na parang ama rin ang ama ni Ani. Pero hindi ko po yun magawa-gawa. Minsan kasi Mama Mia, nung nag-CR ako, ay nakalimutan ko po ang underwear ko sa loob ng CR. Habit ko talaga Mama Mia na 2 beses sa isang araw kung magpalit ng underwear. Nung nag-uusap na kami ni Ani at nagkukwentuhan ay bigla na lang pumasok sa CR ang papa niya. Kaya naman Mama Mia, gulat na gulat talaga ako nung mapagtanto ko na nasa loob pa pala ang panty ko. Dali-dali akong pumasok doon pero nakalak na yon. Hindi na ako makapasok. Helen, magsi-CR ka? May CR naman dun sa kwarto ko. Dun ka na lang kaya? Sabi ni Ani. Ako naman ay hindi ko masabi-sabi sa kanya na nandoon sa loob ang aking underwear Mama Mia. Kaya naman nagpanggap na lang talaga akong nasi-CR at naiihi. Pumasok ako sa kwarto ni Ani at nagkunwaring pumasok rin sa CR. Ilang sandali pa ay lumabas na ako pero hindi pa rin lumalabas ang papa niya sa CR. Pasimple akong nagtanong kung nasaan ang papa niya pero humagik-gik si Ani at ang sabi niya baka raw nagna-number 2. Ako naman ay pilit din na tumawa. Baka nga. Mama Mia, nung matapos na nga siyang mag-CR, ay sakto naman na tumayo si Ani at pumasok na ng kanyang kwarto. Ako naman ay dali-dali pong pinasok ang CR para kunin na ang underwear ko. Pero Mama Mia, nakaamoy po ako ng kakaiba sa CR na yun. Hindi ko alam pero hindi naman ganun ang amoy niya nung kanina na nag-CR ako. Hindi ko na lang pinansin. Nung kinuha ko ang panty ko Mama Mia ay nagulat ako dahil medyo basa ito. Doon ay nagsimula po akong ma-awkward sa papa ni Ani. Hindi ko maintindihan ang sarili ko Mama Mia. Wala naman siyang ginagawang masama pero feeling ko meron talagang hindi normal sa mga nangyayari. Hanggang sa isang araw Mama Mia ay inaya ako ni Ani na pumunta raw kami sa isang bar at mag-inom daw muna kami. Ayoko sana talaga na pumunta doon Mama Mia. Pero naramdaman ko na para bang kailangan kong uminom nung gabing yun. Pagkadating namin sa bar ay may lumapit kay Ani. Nakilala ko yun bilang kanyang boyfriend. Ilang saglit pa ay tinawag ng boyfriend niya ang isa niyang kabarkada siguro yun. Pinakilala sa akin ni Ani yun. Mama Mia, pagkatapos naming kumain ay iniwan nila kaming dalawa. Hindi ko alam kung nasaan si Ani. Ako naman ay paunti-unting umiinom kasama nung lalaking pinakilala nila sa akin. Ilang saglit pa Mama Mia ay inaya ako ng lalaki na baka pwedeng sa labas kami mag-usap dahil masyadong maingay sa loob. At dahil marami ang nanenigarilyo sa loob Mama Mia ay lumabas na rin ako dahil feeling ko ay hindi na ako makahinga doon sa mga sigarilyong naaamoy ko. Pagkalabas namin ay hinila niya ako sa isang madilim na bahagi ng iskinita. Mama Mia, tinanong niya ako kung ready na raw ba akong magpa-first base. Hindi ko alam kung ano yun dahil hindi pa naman ako nagkakaroon ng boyfriend. Nang bigla na lang niya akong halikan ay tinulak ko siya. Ang sabi niya ang arte-arte ko raw. Doon naman Mama Mia ay may isang lalaking umawat sa aming dalawa. Pero sinabihan niya yung lalaki na wag makialam dahil girlfriend niya ako.
Ang sabi ko dun sa lalaki ay tulungan niya ako dahil hindi ko naman ito boyfriend. Sa galit niya Mama Mia ay sinampal niya ako. Napaka-arte ko raw talaga. Doon ay nagalit yung lalaki at sinuntok siya. Nagsuntukan silang dalawa Mama Mia. Hanggang sa matumba na yung manyak na pinakilala sa akin ni Ani. Ilang saglit pa ay dumating si Ani kasama ang papa niya. Dali-daling niyakap ako ni Ani at tinanong kung okay lang ba ako. Nagsorry siya agad sa akin Mama Mia. Ang sabi niya hindi naman daw niya alam na manyak pala yung kaibigan ng boyfriend niya. Noong malaman yun ng papa ni Ani ay nagalit ito sa kanya. Kaibigan ng boyfriend mo? Yung boyfriend mo na nahuli kong katalik mo nung mga nakaraang buwan? Umirap lang si Ani sa kanya tsaka inalalayan na ako ni Ani papasok ng kotse. Hindi ko na nakuhang magpasalamat doon sa lalaking tumulong sa akin Mama Mia. Nanginginig talaga ako noon sa sobrang kaba. Akala ko talaga ay mapagsasamantalahan na ako nung kaibigan ng boyfriend ni Ani. Pagka-uwi namin sa bahay ay niyayakap pa rin ako ni Ani. Nagsorry siya sa akin ng paulit-ulit. Pinainom niya ako ng tubig pagkatapos ay pinatulog na. Ako naman ay hindi kaagad nakatulog dahil takot na takot talaga ako nung gabing yun. Sanay na sanay naman akong mag-isa Mama Mia, pero hindi po talaga ako sanay na may mga bumabastos sa akin ng ganon. Kasalanan to ni Ani, kung bakit naman kasi ito yung damit na pinasuot niya sa akin. Ang pinasuot sa akin kasi ni Ani Mama Mia ay isang bestidang hapit na hapit sa katawan ko. Siguro hindi yun hapit na hapit kay Ani dahil payat naman talaga si Ani samantalang ako Mama Mia ay curvy pong babae. Siguro ang akala ng mga kalalakihan na kapag nakasuot ng gano'n ang isang babae ay indikasyon yun na nag-iimbita siya para bastusin siya. Mama Mia, naisip ko nga noon na siguro kung hindi ako nakasuot ng gano'n ay baka hindi ako nabastos. Pero pinigilan ko na lang nasisihin ang sarili ko. Nagdasal na lang ako hanggang sa makatulog na ako. Kinabukasan pagkagising ko ay wala na si Ani. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, gayong 10:00 pa naman ng umaga ang first subject naming dalawa. Ang papa ni Ani ay naabutan ko na katatapos lang mag-almusal. Tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Sinabi kong ayos lang ako, Tito Martin. Sabi naman niya ay magha-half day na lang daw muna siya para siguraduhin na nasa maayos akong kalagayan. Mama Mia, ewan ko ba pero parang sumasayaw ang puso ko nung marinig ko yun mula sa kanya. Para bang naramdaman ko Mama Mia na may isang taong genuine na nag-aalala sa akin. Sinamahan pa niya akong kumain. Hanggang sa ang sabi niya Mama Mia ay magpahinga na lang daw muna ako at wag na munang pumasok sa eskwela kung hindi ko pa kaya. Yun nga ang ginawa ko. Natatakot kasi ako Mama Mia na baka nasa school din yung lalaking nambastos sa akin kagabi. Kaya naman buong araw ay parang pinagsilbihan ako ng papa ni Ani hanggang sa pumasok na ito nung 1:00 ng hapon. Kinagabihan ay ako naman ang nagluto nang sa ganon ay makabawi man lang ako sa pag-aalagang ginagawa nilang mag-ama sa akin. Pagkarating nila, ay masayang masaya sila dahil amoy merong mama daw ang bahay. Sabi pa ni Ani ay namimiss niya raw yung amoy na yun dahil 7 taon na rin mula nung namayapa ang kanyang ina. Mama Mia, masaya kaming 3 na nagkukwentuhan habang kumakain. Kinamusta ko sila sa kanilang mga araw at kinamusta din nila kung ano na ang pakiramdam ko. Ang sabi ko ay ayos na ako at pwede na akong pumasok sa school. Mama Mia, naging normal nga ang kinabukasan. Pumasok ako sa school and thank goodness dahil hindi ko naman nakita doon yung lalaki. Ang sabi ni Ani ay hindi naman daw yun nag-aaral sa university namin. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Ang sabi ko noon sa sarili ko, sana ay wag ko na siyang muling makita pa. Pagkarating ko sa bahay ay wala pang tao. Kaya naman malaya akong naghubad
ng aking mga damit. Hindi ko na malayan, Mama Mia, na parang hindi ko na ilak ng mabuti yung pinto ng kwarto ko. Mama Mia, habang nakahubad ako ay tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Bakit naman kasi ganito yung katawan ko? Oo, alam ko maraming babae ang naghahangad ng ganitong katawan. Yung sabi nilang Coca-Cola body. Pero ako, Mama Mia, ayoko po ng ganitong katawan kung ito lang ang magiging dahilan para maging miserable ang buhay ko. Para bastusin ako ng kung sino-sinong lalaki. Mama Mia, nung mahawakan ko nga ang aking katawan ay naisip ko na para bang may nanonood sa akin. Natatakot ako noon dahil wala pa naman akong naramdaman na may ibang tao. Pero nakita ko, Mama Mia, ang dalawang pares ng mga mata na parang sumisilip sa bukas na bahagi ng pintuan. Nung mapagtanto ko kung sino ang may-ari ng mga matang yun, ay hindi ko maintindihan ang sarili ko. Imbis na matakot, ay para bang mas na-excite pa ako, Mama Mia. Alam ko kasi na si Tito Martin ang sumisilip sa akin. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko at bigla na lang akong humiga paharap sa pintuan ng kwarto ko. Mama Mia, unti-unti ay binukaka ko ang aking mga hita. Alam ko na kitang-kita yon ni Tito Martin kung saan siya nakapwesto. Pinipilit ko ang sarili kong wag siyang tignan. Pinipilit ko ang sarili kong ibaling ang paningin ko sa kisame ng kwarto nang sa ganon ay wag siyang mahiya sa kanyang ginagawa. Alam ko, Mama Mia, kung ano ang ginagawa niya. Alam ko yun. Dahil kahit wala pa akong karanasan sa ganong klase ng mga bagay, ay hindi naman po ako tanga. Ilang sandali pa nung mapansin ko na wala na ang mga matang sumisilip sa akin. Siguro nakaraos na si Tito Martin. Kaya naman nilak ko na ang pinto at tumuloy na ako na magbihis. Natulog na lang muna ako nang sa ganon ay hindi siya mapahiya kapag lumabas ako na makita ko siya kaagad. Pagkatapos ng halos 2 oras ay bumangon na ako dahil naaamoy ko na ang nilutong pagkain. Pagkalabas ko ay nasa hapagkainan na si Tito Martin at naghahain. Nag-good evening pa ako sa kanya na para bang walang nangyari kanina. Na para bang hindi ko alam na sinisilipan niya ako. Mama Mia, tinanong ko siya kung nakauwi na ba si Annie at ang sabi niya ay hindi pa raw. Sabi niya sabay na raw kaming kumain dahil matatagalan pa si Annie at alam niya na nasa boyfriend pa rin daw niya ito. Ako naman ay tumango na lang. Habang kumakain kami ay masaya kaming nagkukwentuhan dalawa. Tinanong niya ako kung kumusta ang school ko at ang sabi ko ay ayos naman. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nanood kaming dalawa ng TV. Napapansin ko na sumusulyap-sulyap pa rin siya sa akin. Napapansin ko, Mama Mia, na para bang unti-unti ay lumalapit ang agwat naming dalawa sa upuan. Hindi na lang po ako nagpahalata at hindi na lang po ako umimik. Hanggang sa magkalapit na nga kaming dalawa. Mama Mia, doon ay medyo nakaramdam ako ng hiya. Bakit ba ganito ang iniisip ko sa papa ng best friend ko? Sa papa ng best friend kong walang ibang ginawa kundi tulungan ako. Kaya naman bigla akong tumayo at nagpaalam na sa kanya na matutulog na. Nung nasa loob na ako ng kwarto, Mama Mia, ay hindi talaga ako makatulog. Pabaling-baling ako sa aking higaan hanggang sa makarinig ako ng malakas na kulog at kidlat. Takot na takot ako doon, Mama Mia, kaya naman agad akong lumabas. Nakita ko na nasa sala pa rin ang papa ni Annie. Tito Martin, papasok na po ba kayo sa kwarto nyo? Tanong ko. Maya-maya, oo, matutulog na ako. Bakit? Tito Martin, kasi
takot po ako sa kulog at kidlat. Pwede po bang dito muna ako sa sofa matulog? At pwede bang wag niyo muna akong iwan hanggat hindi pa nakakarating si Ani? Sabi ko sa kanya. Oo naman, sige mahiga ka dyan. Mama Mia, nahiga ako na ang ulo ko ay malapit lang sa paa ni Tito Martin. Napaka-komportable maging ng kanilang sofa. Ganun nga siguro talaga kapag medyo mayaman ka. Nabibili mo ang mga komportableng bagay, ang mga bagay na nagpapagaan ang iyong buhay. Mama Mia, habang sinusubukan kong umidlip ay naramdaman ko po ang mga kamay ni Tito Martin sa balikat ko. Hindi talaga ako halos huminga noon para hindi ako makagawa ng kahit na anumang kilos na pwedeng ikatigil ng kanyang ginagawa. Yung kamay niya ay hinaplos ang braso ko, ang lieg ko, ang mukha ko, hanggang sa dibdib ko, Mama Mia. Ang suot ko kasi noon ay isang maikling short at manipis rin na pang ibabaw. Pero this time ay nagsuot naman ako ng bra na pula. Mama Mia, alam ko po ang ginagawa ni Tito Martin. Pero imbis na pigilin siya, ay wala po akong ginawang iba. Hinayaan ko po siyang gawin ang naiisip niya. Hanggang sa naramdaman ko na unti-unti ay bumaba sa mga hita ko ang kamay niya. Nang bigla na lang bumukas ang pinto. Ewan ko pero nakaramdam ako ng sobrang panghihinayang. Dumating kasi si Ani at pasuray-suray ito dahil lasing na. Agad naman itong sinalubong ng kanyang ama at sinermonan kung bakit ito nagpakalasing gayong may pasok pa kinabukasan. Si Ani naman ay tawa lang ng tawa habang umupo sa sofa. Alam mo Papa, huwag kang masyadong nega dyan. Ine-enjoy ko pa ang kabataan ko. Hayaan mo ko. Siguro naman nag-enjoy ka rin nung kabataan mo, di ba? Huwag kang unfair sa akin. Sabi niya at ako naman ay nagtulog-tulugan pa rin, Mama Mia. Pagkatapos nun ay bumuntong hininga ang papa ni Ani. Hindi ko alam kung ang buntong hininga na yun ay para kay Ani o dahil sa panghihinayang niya rin na bigla itong dumating. Tumayo ang papa ni Ani at pumasok na sa kanyang kwarto. Doon ay unti-unti akong nagmulat ng aking mga mata para kunwari ay kagigising ko pa lamang. O Ani, andito ka na pala. Si Tito Martin. Kunwarian kong tanong. Ayon, pumasok na sa kwarto niya. Bakit ka nga pala dito natulog? Ani, pasensya ka na. Takot kasi ako sa kulog at kidlat. Well, wala nang kulog, wala nang kidlat, kaya pumasok ka na sa kwarto mo at papasok na ako sa kwarto ko dahil anumang oras ay mabubuwal na ako sa sobrang kalasingan. Sabi niya sabay tawa. Kaya naman Mama Mia ay pumasok na ako noon sa kwarto ko. Kinabukasan pagkatapos kong maligo ay naisipan ko, Mama Mia, na iwan ang bra at ang panty ko sa kama ko. Alam ko kasi na Friday noon at baka maunang dumating ang papa ni Ani sa amin. Friday kasi Mama Mia ay hanggang 7 p.m. po ang klase ko. At si Ani naman kapag Friday, as usual ay sumasama sa kanyang boyfriend at halos inuumaga na ng uwi. Kaya pagka-uwi ko nung alas 8 Mama Mia ay napansin ko na parang walang tao ang bahay. Pero alam ko na hindi totoong walang tao dahil may nakahain na pagkain sa mesa. Dahan-dahan akong naglakad at hinubad ko pa talaga ang sapatos ko para hindi ako makagawa ng anumang ingay. Nung papunta na ako sa kwarto ko, Mama Mia, ay nakita kong nakabukas ito. Hindi naman masyadong malaki yung bukas. Yung maliit lamang na pwede kang tumingin. At nakita ko nga doon, Mama Mia, si Tito Martin. Hawak-hawak niya ang bra at panty ko habang hawak-hawak niya rin sa kabilang kamay niya ang kanyang pagkalalaki.
Nagsasarili siya, Mama Mia. Ewan ko ba pero parang nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko alam kung ano ba ang ibig sabihin noon. Pinatapos ko na lamang siya sa kanyang ginagawa. At nung matapos na nga siya, Mama Mia, ay nagpanggap ako na kakarating ko lamang. Pagkarating ko, ay masayang masaya ang aura ni Tito Martin. Na para bang nanalo siya ng jackpot sa loto. Inaya niya akong kumain at kumain na rin kami. Kinabukasan ang sabi niya ay aalis raw kami at magsha-shopping. Wala kasi noon si Ani at hindi ito umuwi ng bahay. Ako naman ay ayaw ko talaga yun pero ang sabi niya nung naglinis raw siya ng kwarto ko kahapon ay nakita niya raw na iilan lang ang mga damit ko. Yung iba ay parang hindi na raw kasya sa akin. Kaya naman, Mama Mia, ay pumayag na rin ako sa alok niyang shopping. Doon ay napagkakamalan kaming dalawa na mag-ama ng mga sales lady. Pero alam mo, Mama Mia, hindi ko po pakiramdam na ama ko siya. Ang pakiramdam ko noon ay parang kasama ko ang boyfriend ko. Nag-enjoy kaming dalawa na mag-shopping. Matyaga siyang nanonood habang nagfi-fit ako ng mga damit. Pagkatapos ng shopping namin ay kumain kaming dalawa. Pagkatapos ay umuwi na kami at naabutan namin doon si Ani. Kunwari ay nagmamaktol pa ito dahil hindi raw namin sinama. Pero ang sabi niya, ang cute-cute daw naming dalawa together. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng best friend ko noon. Mama Mia, pagkatapos naming mag-shopping ay matutulog na sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi ko kilala ang numerong yun. Pero sinagot ko pa rin dahil baka emergency. Pagkasagot ko ay nagpakilala ang nasa kabilang linya bilang James. Papatayin ko na sana ang tawag dahil wala naman akong kakilalang James pero ang sabi niya, siya raw yung lalaking nagligtas sa akin nung minanyak ako nung kaibigan ng boyfriend ni Annie. Doon, Mama Mia, ay napilitan akong labasin siya at kausapin. Habang nag-uusap kami ay sabi niya sa akin kung pwede raw ba naayain niya akong kumain sa labas. Ang sabi ko naman ay oo. Pero bago pa siya magsabi ng oras, Mama Mia, ay bigla na lang lumabas si Tito Martin sa loob ng bahay at pinapapasok na ako. Hindi raw kasi magandang tignan sa isang babae at lalaki na nasa labas pa ng 10 oras ng gabi. Ako naman ay agad pumasok. Sa totoo lang, Mama Mia, ay wala akong inis na naramdaman noon kay Tito Martin nung ginawa niya yon. Ang totoo ay kinilig pa ako. Ang totoo, Mama Mia, pakiramdam ko noon ay para bang isa siyang strikto at silosong boyfriend. Hindi pa ako kailanman nagkakaroon ng boyfriend, Mama Mia. Pero naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na yon sa ama ng best friend ko. Kinabukasan ay umalis pa rin kami dahil nag-aya itong si Annie na pumunta raw kami sa isang perya. May horror house doon, Mama Mia. Inaya niya kami at kasama ni Annie noon yung boyfriend niya. Yung lalaking nahuli ng papa niya, nakatalik niya sa sarili niyang kwarto. Doon ay humingi ng paumanhin yung boyfriend niya. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay hindi na masyadong galit ang papa ni Annie nung araw na yon. Inaya kaming lahat ni Annie na pumasok sa horror house. Malamang silang dalawa ng boyfriend niya ang laging magkadigit at magkahawak. Ako naman, Mama Mia, ay hindi naman talaga ako matatakutin. Pero ewan ko ba, nagpanggap talaga ako ng todo-todo noon na natatakot ako nang sa ganun ay malaya kong mayakap si Tito Martin. Nagtagumpay naman ako, Mama Mia. Dahil naramdaman kong naaapektuhan siya sa mga ginagawa kong pagdikit-dikit sa kanya. Alam ko rin, Mama Mia, na nagugustuhan niya ang ginagawa ko. Mama Mia, doon na nga nagsimula ang palihim namin na relasyon ni Tito Martin. Oo, Mama Mia, nung masyado akong dumikit sa kanya sa horror house ay naramdaman ko po ang pagpisil ng mga kamay niya sa puwetan ko. Imbis na magalit, imbis na lumayo ay lalo ko pang dinikit ang katawan ko sa kanya.
Kaya naman naramdaman niya na okay lang sa akin ang mga nangyayari. Naramdaman niya na ayos lang sa akin kahit nahawakan pa niya ako sa mga masiselang bahagi ng aking katawan. Mama Mia, kinabukasan ay araw ng Lunes at hindi muna ako pumasok dahil wala naman yung ibang professor namin. Pero si Annie as usual ay pumunta na rin ulit sa kaniyang boyfriend. Kaya naman, naiwan lang akong mag-isa sa bahay. Naisip ko noon na i-all out ko na ang pangaakit ko kay Tito Martin. Hindi ko na alam kung anong ginagawa ko noon. Pero Mama Mia, isa lang po ang alam ko. Hindi na ako pwedeng pumayag pa na lumipas pa ang ilang linggo na walang progress yung relationship namin. Kaya naman kinagabihan, alam kong hindi uuwi si Annie dahil nag-text siya sa akin, ay nagsuot po ako ng sexing nighties niya. Sabi naman kasi sa akin ni Annie ay pwede kong gamitin ang mga damit niya noong oras na gustuhin ko. Napakarami niya kasing damit kaya hindi niya siguro mapapansin kung ano ang mawawala o kung ano ang gagamitin ko. Mama Mia, pagkarating ni Tito Martin ay gulat na gulat siya sa itsura ko. Malambing ko siyang inaya na kumain na kaming dalawa. Habang kumakain kami ay nakikita ko talaga na panay ang sulyap niya sa dibdib ko. Pagkatapos naming kumain ay nagpresenta siya na siya nang maghuhugas. Pero nung simulan na niyang maghugas Mama Mia, ay nilapitan ko siya at dinikit ko talaga ang katawan at ang dibdib ko sa kanya. Sabi ko ako na. Doon ay parang nakuryente kaming dalawa. Humarap siya sa akin at tinignan niya ako ng maigi. Prinaktis ko talaga ng maayos kung paano ang magpupungay ng mga mata para maakit ang isang lalaki Mama Mia. At nagtagumpay naman ako. Bigla akong siniil ng halik ni Tito Marvin. Hindi ako marunong umalik noon Mama Mia pero sinundan ko lang lahat ng mga ginagawa niya. Hanggang sa tuluyan na nga na may nangyari sa aming dalawa. Mama Mia, si Tito Martin po ang nakauna sa akin. Pero hindi po ako kailanman nagsisi. At pagkatapos nga ng gabing yun ay nagkaroon na kami ng lihim na relasyon. Ang akala nga namin Mama Mia ay mapapanatili namin yung lihim. Pero isang hating gabi, nung akala naming hindi na darating si Annie, ay bigla na lang niyang binuksan ang kwarto ko. Nahuli niya kami ng papa niya na nagtatalik. Akala ko ay magagalit sa akin si Annie Mama Mia. Pero natuwa pa siya at ang sabi niya ay ituloy lang daw namin at muli niyang isinara yung pintuan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero tinuloy nga naming dalawa ni Martin ang aming pagniniig nung gabing yun. Kinabukasan ay si Annie ang naghanda ng breakfast, which is isang malaking himala talaga. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya at kung galit ba siya sa akin. Ang sabi niya ay hindi raw siya galit Mama Mia. Bagkus ay natutuwa pa raw siya dahil magkakaroon na ng love life ang papa niya. Matagal na raw talaga niyang dinadasal na magkaroon ng love life ang kaniyang ama. Kung ako raw ang magpapasaya sa papa niya ay ayos lang daw sa kanya. Para raw wag na siyang masyadong pakialaman at para raw maalala ng papa niya kung papaano raw kasarap ang may iniibig at umiibig. Mama Mia, yun nga ang nangyari. Naging parang isang pamilya kami sa loob ng bahay ni Annie. Ngayon Mama Mia ay nagsasama pa rin kaming dalawa ni Martin. Lumipat na nga pala ako sa kwarto niya. Si Annie naman ay kasama na rin niya sa bahay yung boyfriend niya. Parang nagli-live-in na rin silang dalawa. Wala nang tutol si Martin sa kanilang relasyon dahil hindi rin naman tinutulan ni Annie ang relasyon naming dalawa. Alam kong weird po ang naging kwento ng buhay ko. Pero Mama Mia, kahit sabihin pa ng iba na masyadong malaki ang agwat ng edad naming dalawa ni Martin, ay masasabi ko naman na masaya ako sa piling niya. Wala na akong mahihiling pa ngayon dahil kasama ko na ang best friend ko at ang papa niya na iniibig ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kakaibang kwento ng buhay ko.
ang inyong forever number one solid supporter, Helen. Nako Helen, kakaiba nga ang storya ng buhay mo. Mas naging kakaiba dahil tanggap agad ni Ani kung ano man ang relasyon mo sa papa niya. Masaya ako na masaya ka. Wala ka namang tinatapakang tao tapos okay naman sa inyo, so okay lang yan. Pero sana dumating ang panahon na magpakasal rin kayong dalawa ni Martin para maging legal ang lahat. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa kwento ni Ani at kung nagustuhan ni Ani naman ni Helen. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Helen, sana po wag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na to. Wag niyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Muli ay maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. Kung meron po kayong mga kakaibang kwento o mga sarili niyong kwento ng buhay na nais niyong i-share, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo rin kalimutan na i-click ang mga link na nandito sa screen ninyo para sa iba pang kwento na alam kong kakapulutan niyo ng aral at inspirasyon. Ako po muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.